Nasa Tales of Liza ka, kung saan ang bawat kuwento ay may lihim na katotohanan. Sawa na ako sa asawa ko. Ordinaryo lang ang mukha niya, walang dating. Narinig ko ang malakas na tawa ng asawa ko mula sa likurang upuan habang yakap-yakap ang ibang babae. Hindi niya alam. Ang ride-hailing driver na tinawag niyang dukha. Ako iyon, ang legal niyang asawa, na nagpanggap. Nanginginig ang kamay ko sa manibela habang nire-record ang bawat sandali ng pagbagsak niya. Hanggang sa bigla siyang tumingin nang matalim sa rearview mirror. Bago magsimula ang kwento, paki-comment naman sa ibaba kung taga saan kayong mga nanonood. Huwag ding kalimutang mag-like at subscribe para mas lumago pa ang channel na ito at makapaghatid pa kami ng mas maraming kwento. 3:00 ng madaling araw. Ayon sa digital clock sa sala, tahimik ang malaking bahay sa isang exclusive village. Ang maririnig lang ay ang tunog ng lumang orasan na pamana pa ng lola ko at ang ihip ng hangin na tumatama sa malalaking salaming bintana. Nakaupo pa rin si Sofia Montenegro sa isang cream-colored na leather sofa, ang pagod niyang mga mata. Nakatitig sa pinto. Sa mesa, lumamig na ang isang tasa ng chamomile tea. 2 oras na itong hindi nagagalaw. Hindi ito ang unang beses na ginabi ng uwi si Miguel, ang asawa niya, sa dahilan na may meeting daw sa labas ng syudad. Pero ewan kung bakit, kakaiba ang kutob niya ngayong gabi. Ang puso niya. Kumakabog na parang may alarm na tumutunog sa loob ng isip niya. Maya-maya, narinig niya ang tunog ng sasakyan na pumasok sa garahe. Huminga ng malalim si Sofia. Sinubukang ayusin ang ekspresyon ng mukha para magmukhang sumasalubong. Hindi nag-iimbestiga. Siya ay isang mabuting asawa. Iyon ang laging turo ng nanay niya. Isang asawang dapat sumuporta sa mister na nagsisimula pa lang sa karera. Bumukas ang pinto. Pumasok si Miguel Pramudia, na pagewang-gewang. Ang mamahalin niyang puting polo regalo ni Sofia noong birthday niya ay gusot na. Ang coat niya, basta na lang nakasampay sa balikat. Migs, ngayon ka lang? Malambing na bati ni Sofia sabay tayo. Medyo nagulat si Miguel. Parang hindi niya inaasahang gising pa ang asawa. Nako, Sof, ba't gising ka pa? Maaga pa ako bukas. Wag mo naman akong konsensyahin kung ginagabi ako. Ang tono niya, hindi humihingi ng tawad, kundi nagdedepensa. Nag-alala lang ako, Migs. Sabi mo galing kang Tagaytay. Grabe ba ang traffic? Lumapit si Sofia. Balak kunin ang briefcase ng asawa gaya ng dati. Nang isang hakbang na lang ang layo nila, may naamoy si Sofia. Hindi amoy pawis o amoy ng loob ng kotse. Amoy ito ng pabango ng babae. Matamis, parang bulaklak, at matapang. Chanel No. 5. Kabisado ni Sofia ang amoy na iyon dahil madalas iyong gamitin ng nanay niya, ang may-ari ng Montenegro Group. Pero si Sofia mismo, hindi gumagamit ng ganoong kabigat na pabango sa bahay. Mas gusto niya ang amoy vanilla. Natigilan ang kamay ni Sofia. Bakit? Tanong ni Miguel. Napansin ang pagbabago ng kilos ng asawa. Nagbago ka ba ng pabango? Mahinang tanong ni Sofia. Pilit na pinipigilan ang panginginig ng boses. Pabango? Ano ka ba? Amoy lang yan ng air freshener sa AUV na sinakyan ko. Nasa talyer ang kotse ko. Kaya umarkila ako. Ang daming isinabit ng driver. Napabango, para sa hindi sanay, kapanipaniwala ang dahilan. Pero para kay Sofia na lumaki sa mundo ng negosyo, alam niyang hindi air freshener ng AUV ang Chanel Noir. 5. Akin na yang bag mo. Kinuha pa rin ni Sofia ang briefcase ni Miguel. Pilit na binabalewala ang kasinungalingan. Habang papunta si Miguel sa banyo, binuksan ni Sofia ang briefcase. Nanginginig ang kamay niya. Ang dahilan niya sa sarili, aalisin lang ang maruruming damit. Sa gilid ng bag, may nakasipit na resibo. Kinuha niya ito. Hindi resibo ng Slex papuntang Tagaytay. Resibo ito ng toll sa loob ng siyudad. Skyway, malapit sa Naya X, 9:00 ng gabi. At sa ilalim nito, may resibo mula sa isang convenience store. Sigarilyo, mineral water, at kondom. Gumuho ang mundo ni Sofia. Nanlambot ang mga tuhod niya.
Kinuyom niya ang resibo hanggang sa mamuti ang mga kuko niya. Tagaytay. Business trip. Ang totoo. Nasa Maynila lang pala ang asawa niya. Nagsasaya kasama ng ibang babae. Samantalang siya, naghihintay na parang tanga. Lumabas si Miguel galing banyo, nagpupunas ng mukha. Sof? Paki-ready na yung damit ko bukas ha? May importante akong presentation sa mga investor. Tinitigan ni Sofia ang likod ng asawa. Anong investor, Migs? Yung sa Tagaytay? O yung sa may airport? Mabilis na humarap si Miguel, nanlalaki ang mga mata. Anong sinasabi mo? Pinagbibintangan mo ba ako, Sof? Makinig ka. Pagod na pagod ako sa trabaho para sa tin. Ang alam mo lang ay umupo sa bahay. Mamalengke. Magluto. Hindi mo naiintindihan ang hirap sa mundo ng negosyo. Huwag mo nang dagdagan ang iniisip ko sa mga hinala mong walang basehan. Umalingaw-ngaw ang sigaw niya sa sala. Natahimik si Sofia. Hindi siya umiyak. Tinitigan niya lang si Miguel. Tinitandaan ng aroganteng mukha na iyon. Ang mukha ng lalaking minahal niya. Na minamaliit pala siya dahil pinili niyang maging may bahay. Hindi alam ni Miguel. Wala siyang kaalam-alam kung sino talaga si Sofia. 15 minuto matapos ang away. Malakas nang humihilik si Miguel. Tulog na walang inaalala. Na para bang normal lang nasaktan ang damdamin ng asawa niya. Sa loob ng private study ni Sofia, na laging nakalock, umupo siya sa harap ng laptop. Bihirang pasukin ni Miguel ang kwartong ito. Akala ng asawa niya, hobby room lang ito ni Sofia, kung saan siya nagsusulat ng mga recipe sa blog. Ang hindi niya alam, sa likod ng mga libro ng lutuing Pilipino, may isang vault. Laman nito ang mga dokumento ng majority shares ng PT Montenegro Minerals, mga titulo ng maraming property sa Makati, at ang kanilang prenuptial agreement na nagsasabing hiwalay ang kanilang mga ari-arian. Si Sofia Montenegro, ang nag-iisang anak ni Hernando Montenegro, isa sa 10 pinakamayamang tao sa bansa. Noong una niyang makilala si Miguel sa isang art exhibit, sinadya niyang itago ang apelyido niya. Pagod na siyang lapitan ng mga lalaking pera lang ang habol. Gusto niya ng totoong pagmamahal. Si Miguel noon ay mukhang masipag, simple, at puno ng pangarap. Nahulog si Sofia sa pagiging simple na iyon. Ang tanga ko, bulong ni Sofia habang nakatitig sa laptop. Kinuha niya ang isa pa niyang cellphone. Yung hindi alam ni Miguel. At pinindot ang isang numero sa speed dial. Hello, Ma'am Sof. Boses ng isang lalaki sa kabilang linya. Si Leo, ang abogado ng tatay niya, at kababata rin niya. Leo? Sorry sa abala? Okay lang po, ma'am. May problema po ba? Hindi. Tungkol to kay Miguel. Huminga ng malalim si Sofia. Pakicheck lahat ng gasto sa supplementary credit card na binigay ko sa kanya ngayong buwan. At pakicheck din ang GPS ng company car niya. Tumahimik sandali. Ma'am, anong nangyari? Nambababae siya, Leo. Nakahanap ako ng ebidensya. Pero kailangan ko ng higit pa sa resibo. Kailangan kong malaman kung sino ang babae. At gaano kalalim ang pagtatraidor niya sa tiwala ni Papa. Nagtayo nga si Miguel ng sarili niyang kumpanya, ang Pramudia Construction. Pero ang hindi niya alam, 90% ng pondo mula sa mga angel investor niya ay galing sa isang shell company na pag-aari ni Sofia. Pakiramdam ni Miguel, ang galing-galing niya, na naging successful siya dahil sa sarili niyang sikap. Ang hindi niya alam, ang asawa niya ang naglatag ng pulang karpet para sa kanya. Pwede po akong magpadala ng private investigator bukas, ma'am. Makakakuha tayo ng litrato nila sa loob ng 24 oras. Alok ni Leo. Wag. Mabilis na sabi ni Sofia. Bakit po? Tumingin si Sofia sa reflection niya sa madilim na screen ng laptop. Ang mukha niyang walang makeup na madalas tuksuhin ni Miguel na mukhang probinsyana. Kung litrato lang, hindi sapat ang sakit. Leo, gusto kong makita mismo. Gusto kong marinig mismo ang mga sinasabi niya tungkol sa akin. Kapag akala niya wala ako. Gusto kong malaman kung gaano kabulok ang puso niya. Anong ibig niyong sabihin, ma'am? Maghanda ka ng isang ride-hailing app account sa ibang pangalan. Isang ordinaryong MPV. Wag yung bago. Ayusin mo na rin ang plaka. Magpapanggap ako. Ma'am Sof, delikado yan. Kayo ang tagapagmana ng Montenegro Group. Magpapanggap na driver?
Paano kung may mangyari sa inyo? Tila natataranta si Leo. Dahil ako ang tagapagmana. Kaya kong gawin kahit ano, di ba? Kasama na doon ang pagwasak sa taong yumapak sa pagkatao ko. Ang boses ni Sofia, malamig at matalim. Ihanda mo lahat bukas. At isa pa, ihak mo ang algorithm NG app. Siguraduhin mong kapag umorder si Miguel mula sa opisina niya, sa akin papasok ang booking. Matagal na natahimik si Leo bago sumagot. Sige po, ma'am. Ihahanda ko ang lahat. Mag-iingat po kayo. Pinatay ni Sofia ang tawag. Bumalik siya sa kwarto. Tinitigan si Miguel na mahimbing pa rin ang tulog. Enjoy your sleep tonight, Migs. Sabi ni Sofia sa isip niya. Dahil malapit mo nang malaman na, ang dukhang nilalait mo araw-araw ay ang reynang may hawak ng buhay mo. Kinabukasan, umalis si Miguel papuntang trabaho na nakasimangot. Galit pa rin sa nangyari kagabi. Hindi man lang niya ginalaw ang almusal na inihanda ni Sofia. Sa labas na ako kakain. Wala akong gana sa luto mo. Sabi niya, sabay malakas na isinara ang pinto ng kotse. Pagkaalis ni Miguel, kumilos agad si Sofia. Isang itim na van ang huminto sa tapat ng bahay nila. Bumaba si Leo. May dalang malaking maleta at susi ng kotse. Ito na po ang susi, ma'am. Isang 2018 na silver Avanza. Pinark ko na po sa isang commercial space sa likod ng village. Para hindi ka hinahinala. Maayos ang makina. Pero sinadya kong gawing medyo lumating na ng loob, paliwanag ni Leo. Tinanggap ni Sofia ang susi. Salamat, Leo. Aktibo na po ang account sa pangalang Rina. Rating 4.8. In-edit ko na rin po ang profile picture. Para maging kamukha ninyo. Pero mas mukhang matanda at pagod. Binuksan ni Sofia ang maleta. Ang laman, hindi mga designer dress o Hermes bag, kundi isang maluwag na flannel shirt, kupas na maong, lumang sombrero, face mask, at isang pares ng salamin na makapal at itimang frame. Mayroon ding special makeup para magmukhang may eye bags at sunog ang balat. Pumasok si Sofia sa banyo at sinimulang pinturahan ang mukha. Ginawa niyang mas maitim ng 2 tono ang foundation niya. Naglagay ng mga kunwaring linya sa paligid ng mata. Ang mahaba at maganda niyang buhok, tinalian niya lang basta-basta at tinakpan ng sombrero nang tumingin siya sa salamin. Wala na si Sofia Montenegro, ang anak ng milyonaryo. Ang nandoon ay si Ate Rina, isang pagod na babaeng kinakain ng buhay Maynila. Perfect, bulong niya. Lumabas siya para harapin si Leo. Napanganga ang abogado. Hindi mo ako nakilala, no? Tanong ni Sofia. Sobra, ma'am. Kung makasalubong ko kayo sa daan, hindi ko kayo babatiin. Pero sigurado po ba kayo rito? Ang pagdadrive sa Maynila, magulo. Gumit si Sofia. Nakalimutan mo na ba? Bago ako pagbawalan ni Papa mag-drive, sumali ako sa isang amateur rally. Noong nag-aaral ako sa London. Ang traffic sa Maynila, tungkol sa pasensya, hindi sa galing. Naglakad si Sofia papunta sa likod ng village. Nakita niya ang silver na Avanza. May kaunting UP sa bumper. Para mas makatotohanan. Pagpasok niya, ang amoy ay malayong malayo sa Alphard niya. Amoy ng matapang na kalamansi air freshener na may halong amoy lumang carpet. Pinaandar niya ang makina. Magaspang ang vibration sa kamay niya. Inilagay niya ang cellphone sa dashboard holder at binuksan ang driver app. Kumakabog ang dibdib niya. Hindi ito tungkol sa paghahanap ng pera. Ito ay isang intelligence mission. Papasukin niya ang lungga ng buwaya para hulihin ang buwaya mismo. Okay, Google, sabi niya sa cellphone. Pumunta sa Bonifacio Global City, Pramudia Tower. Umarangkada ang sasakyan. Nagsimula na ang pagpapanggap. Ang unang 3 araw ay impyerno para kay Sofia. Kinailangan niyang masanay na maging invisible. Ang pagiging ride-hailing driver ay nagbigay sa kanya ng masakit na bagong pananaw. Ang mga mayayamang tulad ng mga kaibigan niya, trinatrato ang mga driver na parang robot. Kung ano-ano ang sinasabi sa telepono, nag-aaway, nagpapalit pa ng damit sa likod, na para bang bingi at bulag ang driver sa harap. Tanghaling tapat, tirik ang araw. Ipinark ni Sofia ang sasakyan malapit sa isang office building sa tapat ng Pramudia Tower
ang opisina ng asawa niya. Sinadya niyang i-off muna ang app para magmanman. Mula sa likod ng madilim na salamin at salamin sa mata, nakita niyang lumabas si Miguel sa lobby. Napaka-pormal ng suot. Slim fit na suit. Makintab ang buhok. Mukhang may kausap sa telepono si Miguel. Masaya ang mukha. Ang ngiting iyon. Ang ngiting matagal nang nawala. Kapag si Sofia ang kasama niya. Ilang sandali pa. Isang babae ang lumabas mula sa parehong gusali. Maganda, matangkad, at suot ang isang pencil skirt na bumabagay sa hubog ng katawan niya. Kulay abo ang buhok niya. Bagay na uso ngayon. Iyon si Chloe, ang executive secretary at marketing manager sa kumpanya ni Miguel. Minsan na niya itong nakita sa anniversary party ng kumpanya. Noong araw na iyon, napakabait ni Chloe. Pinupuri pa si Sofia bilang isang eleganteng boss's wife. Pinagbuksan ni Miguel ng pinto si Chloe. Hindi ang company car, kundi isang two-door sports car na alam ni Sofia ay binili ni Miguel para daw sa company image. Pumasok si Chloe habang tumatawa. Ang kamay niya, dumantay pa sa braso ni Miguel. Sobrang lapit, nanikip ang dibdib ni Sofia. Masakit sigurong makita ang litrato ng ebidensya. Pero ang makita ito mismo, parang sinasaksak ka ng mapurol na kutsilyo. Masakit at nakakangilo. Kaya pala nag-overtime. Bulong ni Sofia sa sarili. Marketing meeting. Kasama si Chloe sa loob ng sports car. Biglang nag-vibrate ang cellphone ni Sofia. Mensahe mula kay Leo. Target is moving towards a restaurant in BGC. Nahack ko na ang schedule ni Miguel. Bukas, masisira ang sports car niya dahil sa electrical problem. Team ko na ang bahala. Kailangan niyang mag-book ng ride-hailing service para sa meeting niya sa tanghali. Maikling sumagot si Sofia. Gawin mo. Siguraduhin mong ako ang makakakuha ng booking niya bukas. Ngayon ay araw ng pagmamasid. Bukas, magsisimula na ang plano. Binuksan niya ulit ang app at tumanggap ng kung anong booking. Para lang may magawa. Nakasakay niya ang isang matandang babae na maingay. Reklamo ng reklamo na mahina raw ang aircon. Tumango lang si Sofia at humingi ng pasensya. Sorry po ma'am, renta lang po kasi tong sasakyan. Kaya nga, kung magtatrabaho ka, ayusin mo para makabili ka ng magandang kotse. Hindi yung ganito. Aircon pa lang. Olats na, sabi ng babae. Napangiti si Sofia sa likod ng mask. Kung gugustuhin ko, kaya kong bilhin ang kumpanyang pinagtatrabahuhan ninyo. Kasama na ang building. Pero nilunok niya ang pride niya. Ang paghihiganti ay nangangailangan ng pasensya. Dumating ang araw ng pagtutuos. 1:45 ng hapon. Naka-standby na si Sofia sa loob ng 500-meter radius mula sa lobby ng Pramudia Tower. Sinadya niyang tanggihan ang tatlong naunang booking. Kahit na bumaba ng kaunti ang performance rating niya. Sa lobby, mukhang naiinis si Miguel. May sinisigawan siya sa telepono. Ano ba? Kakapaservice lang ng kotse. Nasira na naman. May meeting ako sa isang importanteng kliyente sa Makati. Sige na. Ipataw niyo na lang sa talyer. Binaba ni Miguel ang telepono. Tumingin siya kay Chloe na nasa tabi niya. Napakasama ng timing, babe. Sira ang kotse. Ipagmamayabang ko pa naman sana yun sa kliyente. Reklamo ni Miguel. Okay lang yan, Migs. Mag-book ka na lang ng ride-hailing. Yung premium para komportable. Sabi ni Chloe. Huwag na. Matagal yun. Kung ano na lang ang pinakamalapit. Late na tayo. Binuksan ni Miguel ang app sa cellphone niya. Iritado. Sa loob ng silver na Avanza. Kumislap ang screen ng cellphone ni Sofia. May pumasok na booking. Pasahero. Miguel. Bayad. Cash. Sunduin sa lobby ng Pramudia Tower. Destinasyon. Isang mall sa Makati. Parang huminto ang pagtibok ng puso ni Sofia. Gotcha. Gumana ang algorithm na minanipula ng IT team ni Leo. Dahil napakalapit ng lokasyon niya, sa kanya agad napunta ang booking. Pinindot ni Sofia ang accept button. Huminga siya ng malalim. Inayos ang salamin. Itinaas ang mask hanggang sa matakpan ang halos buong mukha. At ibinaba ang sombrero. Tumingin siya sa rearview mirror.
Siniguradong ang mga mata niya ang tanging parte na nakikita ay hindi nagpapakita ng galit, kundi pagod. Tulad ng isang ordinaryong driver, dahan-dahan niyang pinaandar ang sasakyan papunta sa lobby. Mula sa malayo, nakita niya si Miguel at Chloe. Magkatabi. Mukha silang perpektong mag-asawa. Si Miguel, ang asawang pinopondohan niya, at si Chloe, ang babaeng nag-enjoy sa mga bunga nito. Huminto ang sasakyan sa harap nila. Pinindot ni Sofia ang pambukas ng pinto. Bumukas ang pinto sa likod. Ang amoy ng Chanel No. 5 ni Chloe at ng mamahaling pabango ni Miguel ay agad na pumasok sa maliit na sasakyan, humalo sa murang amoy ng kalamansi. Hapon po, sir. Ma'am, tama po ba ang location sa app? Sabi ni Sofia. Ginawang mas malalim at medyo nanginginig ang boses. Nang hindi lumilingon. Oo. Sa Makati. Daan ka sa mga eskinita. Huwag sa main road. Traffic. Utos ni Miguel. Nakatutok pa rin sa cellphone. Hindi man lang tinitingnan kung sino ang nasa driver's seat para sa kanya. Ang driver ay isang gamit lang. Isang bagay na marunong magmaneho. Sige po, sir. Maikling sagot ni Sofia. Dahan-dahan niyang inapakan ang gas. Umiikot na ang mga gulong. Sarado na ang bitag. At sa likurang upuan, ang dalawang trader ay walang kamalay-malay na pumasok sila sa kulungan ng isang gutom na leon. Babe, pagkatapos ng meeting, daan tayo sa kondo mo. Miss na kita, bulong ni Chloe. Malinaw na narinig ni Sofia. Hinigpitan ni Sofia ang hawak sa manibela hanggang sa mamuti ang mga buto ng kanyang daliri. Kalma lang. Sof, kalma lang. Hayaan mo silang magsalita. I-record mo lahat. Sumulyap si Sofia sa dashboard. Ang maliit na pulang ilaw mula sa hidden camera ay umiilaw na. Nagsimula na ang palabas. Ang tunog ng pagsara ng pinto ng kotse ay parang dagok ng martilyo sa tenga ni Sofia. Sa likod, si Miguel Pramudia, ang asawa niya sa loob ng 3 taon, ay katabi si Chloe. Ang babaeng akala niya ay katrabaho lang. Dahan-dahan niyang inapakan ang gas. Pilit na pinipigilan ang panginginig ng paa. Ang silver na Avanza ay umalis na sa lobby ng Pramudia Tower at sumabak sa siksikang trapiko ng BGC. Ang init naman dito, Migs. Sabi ni Chloe habang nagpapaypay. Sira ba aircon nito? Sumulyap si Sofia sa rearview mirror. Nakita niya si Chloe na nakasandal sa balikat ni Miguel. Si Miguel, na laging nag-iingat sa imahe niya bilang tapat na asawa, ay hinayaan lang ang babae. Pasensya na babe, ganito talaga pag economy class. Pag naayos na, yung bago kong kotse, hindi ka na maiinitan. Sagot ni Miguel. Ang boses niya, malambing ang tono, na dati ay para lang kay Sofia. Tapos, lumapit si Miguel sa pagitan ng mga upuan sa harap. Miss, palakasan mo naman ang aircon. Naiinitan ang kasama ko. Napalunok si Sofia. Kailangan niyang sumagot. Pilit niyang ginawang mas mababa at pagod ang boses niya. Sorry po sir. Ito na po ang pinakamalamig. Medyo may tagas na po kasi ang freon. Hindi pa nadadala sa talyer. Tsk. Serbisyo niyo. Hindi kumpleto. Sabi ni Miguel. Sumandal siya ulit. Sa susunod, yung priority account na lang ang gamitin natin. Ayoko nang makakuha ng ganitong kotseng dukha. Ang salitang dukha ay tumusok sa puso ni Sofia. Ang sasakyang ito ay isa sa mga sasakyan ng kumpanya ng tatay niya na malapit ng ibenta. Pero ang marinig ang asawa niyang lait-laitin ang kahirapan, ay nagpamulat sa kanya kung gaano kayabang ang lalaking pinakasalan niya. Okay lang, Migs. Ang importante, magkasama tayo, sabi ni Chloe. Teka, yung meeting natin mamaya, tungkol sa proyekto sa Laguna, 'di ba? Narinig ko, chine-check daw ni Mr. Montenegro ang mga financial report ng mga kumpanya niya. Narinig ni Sofia ang pangalan ng tatay niya. Huwag kang mag-alala, sabi ni Miguel, habang binubuksan ang tablet. Si Mr. Hernando, matanda na yun, at abala sa pag-golf. Hindi niya mapapansin yung mga maliliit na detalye. Saka, manugang niya ako. Tiwala, yun sa'kin. Si Sofia naman,
walang alam sa pera. Hindi yun maghihinala kung igagalaw ko ng kaunti ang pondo para sa mga di inaasahang gastos. Naluha si Sofia sa likod ng malaki niyang salamin. Hindi dahil sa lungkot, kundi sa galit. Sa mata pala ni Miguel, siya ay isang asawang tanga. At ang tatay niya ay isang matandang madaling maloko. Miss, yung motor! Sigaw ni Miguel. Nagpreno si Sofia. May motor na biglang sumingit. Dahil sa gulat, nahulog ang tablet ni Miguel. Marunong ka bang mag-drive? Dahan-dahan lang. Mamahalin yan. Sigaw ni Miguel. Sorry po sir. Bigla pong sumingit yung motor. Sagot ni Sofia. Mas lalong humigpit ang hawak niya sa manibela. Kalma. Sof. Hayaan mo siyang magsalita pa. Hayaan mo siyang hukayin ang sarili niyang libingan. Lalong lumala ang traffic sa EDSA. Halos hindi na gumagalaw ang sasakyan. Para kay Sofia, ito ang perpektong pagkakataon. Habang mas matagal sila sa traffic, mas maraming sikreto ang lalabas. May tinawagan si Miguel. Mukhang kaibigan niya sa car club. Oo bro. Papunta na kami ni Chloe. Business meeting. Alam mo na, tumawa si Miguel, may diin sa salitang business, sabay kindat kay Chloe. Nakinig lang si Sofia. Ang maliit na camera sa dashboard, na mukhang laro ang aso, na tumatango, ay nire-record ang lahat. Pati ang audio system ay in-upgrade para marinig kahit ang bulong. Yung asawa ko? Ah, yun. Nasa bahay lang yun. Malamang nagbe-bake na naman ng palpak na cake o nanonood ng K-drama. Sabi ni Miguel sa telepono. Sa totoo lang bro, boring na. Si Sofia. Ang plain. Walang challenge. Masyadong masunurin. Iba kay Chloe, palaban, at magaling kumausap ng kliyente. Nakagat ni Sofia ang labi. Plain. Naalala niya kung paano niya isinantabi ang mga pangarap niya ang pag-aaral sa Harvard. Ang posisyon sa kumpanya ng tatay niya, para lang maging mabuting asawa, para hindi ma-insecure si Miguel, at ito ang kapalit. Saka kung hindi dahil sa pera ng tatay niya, hindi ko naman papakasalan. Yung babaeng manamit, parang pupunta lang sa simbahan. Tawa ni Miguel. Nakitawa rin si Chloe. Ang sama mo naman Migs, sabi ni Chloe. Pero halata sa mukha niyang nag-enjoy siya. Pero totoo. Noong company gathering natin, yung suot ni Sofia, ang luma, asawa ng CEO, pero damit niya parang galing sa Divisoria. Kita mo? Ikaw na rin nagsabi, sabi ni Miguel. Ang dami kong pera, pero hindi siya marunong pumorma. Nakakahiya siyang isama sa mga formal dinner, napapikit si Sofia. Ang damit na nilalait ni Chloe ay isang custom-made pinya seda barong dress na nagkakahalaga ng 50,000 pesos. Hindi kayang makita ni Chloe na puro fast fashion at peking bag ang pagkakaiba ng ginto sa tanso. Miss, matagal pa ba tong traffic? Tanong ni Chloe. Tumingin si Sofia sa GPS. May road repair po sa unahan ma'am. Mga 20 minutes pa po bago tayo makarating sa Makati. Hay, ang boring, sabi ni Chloe. Kinuha niya ang cellphone at nagsimulang mag-selfie kasama si Miguel. Ganda nito, Migs. Kaso pangit yung background. Upuan ng murang kotse. I-crop ko na lang mamaya. Pag natapos na yung kondo mo, doon na lang tayo mag-picture sa balcony. Mas class. Kondo? Huwag kang maingay. Bulong ni Chloe sabay tingin sa driver. Tumingin si Miguel sa likod ni Sofia. Hayaan mo yan. Hindi niya alam kung ano ang kondo sa Makati. Ang alam lang niyan, mga apartment na dikit-dikit. Busy yan sa pag-iisip. Kung paano makakabayad sa renta. Malaking pagkakamali, Miguel. Dahil si Sofia ay nakikinig ng mabuti, at bawat salita mo ay direktang napupunta sa server ni Leo. Nalaman ni Sofia na bumili si Miguel ng kondo. Alam niyang may mga proyekto si Miguel. Pero ang bumili ng kondo sa Makati o BGC ay nangangailangan ng milyon-milyon. Hindi sapat ang sahod niya para doon. Nagsimulang gumalaw ang sasakyan. Sinadya ni Sofia na dumaan sa isang mas mahabang ruta. Habang dumadaan sila sa mga naglalakihang kondo, tuwang-tuwa si Chloe. Migs,
Yun ba yung Rockwell? Saang tower yung unit na ipinangako mo? Ngumiti si Miguel. Sa The Proscenium, 35th floor, corner suite. Tanaw mo ang buong city. P15 million. Cash. Halos mapapreno si Sofia. 15 million pesos cash. Saan niya kinuha ang ganoong kalaking pera? Seryoso cash? Hindi ka ba natatakot na mahuli ni Sofia o ng audit? Tanong ni Chloe. Tumawa si Miguel. Babe, engineer ako. Alam ko kung paano laruin ang budget. Yung proyekto ng tulay sa Mindanao. Minark up ko ang presyo ng bakal ng 20%. Kaibigan ko ang supplier. Naghati kami. Tapos, yung renovation ng warehouse ng Montenegro Group, Class B materials ang ginamit ko pero sa report, premium. Yung sobrang pera, nilagay ko sa isang offshore account sa Singapore. Doon ko kinuha ang pambili ng kondo, nakapangalan sa kapatid mo. Gaya ng gusto mo, kumukulo ang dugo ni Sofia. Hindi lang ito panloloko. Krimen ito. Ninanakawan ni Miguel ang pamilya niya. Isinasapanganib niya ang buhay ng maraming tao para lang mabilhan ng kondo ang kabit niya. Ang talino mo talaga, Migs. Sabi ni Chloe sabay halik sa pisngi ni Miguel. Next week, turnover na. Magse-celebrate tayo doon. Nasusuka si Sofia. Iniisip niya ang tulay, nagawa sa mababang kalidad na bakal. Paano kung gumuho ito? Paano kung may mamatay? Biglang tumunog ang telepono ni Miguel. Nakakonekta sa Bluetooth ng sasakyan. Asawa ko is calling. Nagpanik si Miguel at nireject ang tawag. Sino yon? Tanong ni Chloe. Si Sofia. Istorbo, sabi ni Miguel. Nag-type siya ng message. Nasa meeting ako. With Japanese clients. Huwag ka munang tumawag. Sa bulsa ni Sofia, nag-vibrate ang cellphone niya. Miss, pwede bang pabilisan? Nagmamadali kami, sabi ni Chloe. Sige po ma'am, sagot ni Sofia. Binilisan niya ang takbo at nag-overtake, dahilan para mapasigaw si Chloe. Mag-ingat ka nga. Kung mabangga tayo, may pambayad ka ba? Sigaw ni Chloe. May pambayad ako, miss. Kaya kong bayaran ang pagkatao mo. Ang kotse na to. At lahat ng laman ng bag mo. 100 beses. Pero ang sinabi lang ni Sofia, sorry po, ma'am. Nakarating na sila sa parking ng mall. Pero sa halip na sa main lobby, sa isang tagong entrance sila nagpababa. Doon na lang sa gilid, miss. Maraming tao sa harap, sabi ni Miguel. Ayaw niyang makita siyang bumababa sa isang murang sasakyan, kasama ang kabit niya. Bago sila bumaba, kailangan ni Sofia ng isang huling kumpirmasyon. Naglakas loob siyang magtanong. Sir, ang galing niyo naman po. Nakabili kayo ng kondo doon sa matataas na building. Narinig ko po. Milyon-milyon daw yun. Gaano katagal po kayo nag-ipon? Ako nga po. Pambili lang ng motor. Ang hirap na. Tumawa si Miguel. Hahaha. Miss, kung puro kamay ang gagamitin mo sa trabaho, hanggang sa katapusan ng mundo, hindi ka makakabili niyan. Ang trabaho, ginagamitan ng utak. Tinuro niya ang ulo niya. At dapat, marunong kang humanap ng oportunidad, lalo na kung mayaman pero tanga ang biyenan mo. Walang katapusang pera yun. And mengaluarkan si Miguel ng isang 500 bill. Ang pamasahe sa app ay 280 pesos. Oh, sayo na ang sukli. Ituring mo ng tulong para makakain ka ng masarap ngayon. Kawawa ka naman. Ang gusot ng mukha mo. Inabot ni Sofia ang pera. Salamat po, sir. Ingat po kayo sa destinasyon ninyo, sabi ni Sofia, na may 2 kahulugan. Pagkaalis nila, nilock agad ni Sofia ang pinto. Humihinga siya ng mabilis. Tinanggal niya ang salamin at inihagis sa dashboard. Umiyak siya. Hindi sa lungkot, kundi sa galit. Tinawagan niya si Leo. Leo, sabi niya, ang boses ay mas malamig pa sa yelo. Ma'am? Okay lang po kayo? Nakuha ko na lahat. Video, audio, pag-amin sa korupsyon. Inamin niya ang markup sa tulay sa Mindanao at sa warehouse. Ginamit niya ang pera para bumili ng kondo para kay Chloe. Narinig niya ang pagkabigla ni Leo. Grabe, kung mapatunayan yan, hindi lang kasong sibil,
kundi kriminal ang haharapin niya. Mabuti, sabi ni Sofia. Ayokong maghirap lang siya. Gusto kong mabulok siya sa kulungan. Anong susunod na hakbang, ma'am? Huwag muna. Hayaan muna natin siyang magsaya. Hayaan niyang isipin na nanalo siya. Ihanda mo ang forensic audit team. Sabihin mo kay Papa, ako ang nag-utos. Papasukin niyo ang opisina ng Pramudia Construction sa Makalawa. Gawin ninyong parang routine audit lang. Sipo. Ma'am, hindi ako uuwi sa bahay namin. Uuwi ako sa bahay ng magulang ko. Kung magtanong si Miguel, sabihin mong masama ang pakiramdam ko at natulog ako sa kaibigan ko. Kailangan kong maligo ng 7 beses para maalis ang amoy ng kabulukan sa kotse na to. Pinaandar ni Sofia ang kotse. Pero hindi siya umuwi. Pumunta siya sa isang flyover. Ipinarada ang sasakyan at lumabas. Tumingin siya sa mga gusali sa malayo. Dati, sinusubukan niyang mamuhay ng simple, pero ngayon, natutunan niyang minsan, hindi ka mahal ng mga tao dahil sa kung sino ka. Mahal ka nila dahil sa kung anong makukuha nila sa'yo. Kinuha niya ang 500 pesos na bigay ni Miguel. Kinuyom niya ito at inihagis sa ibaba. Akala mo hari ka, Migs? Isa ka lang, Pon? At ako? Ako ang reyna. Sa chessboard na to, kumuha siya ng wet wipes at pinunasan ang makeup sa mukha niya. Lumabas ang tunay niyang ganda. Inilugay niya ang buhok niya. Binuksan niya ang gallery sa cellphone niya. Nakita ang wedding picture nila. Masaya sila doon. Pinindot niya ang delete. Kasabay ng pagkawala ng litrato, ay ang pagkawala ng dating Sofia ang masunurin. Ang walang muwang. Ngayong gabi, muling nabuhay ang tagapagmana ng Montenegro at hindi siya titigil hanggang sa lumuhod si Miguel sa paanan niya. Sumakay ulit siya sa kotse. Nag-send siya ng voice message kay Leo. Ihanda mo na ang divorce papers. Siguraduhin mong kasama ang clause tungkol sa paglabag sa kontrata ng kasal. Gusto kong umalis siya sa bahay ko na walang dalang kahit isang sinulid. Pinaandar niya ang Avanza. Tapos na ang pagkolekta ng ebidensya. Oras na para sa pagpapatupad. Lunes ng umaga sa Pramudia Construction. Nakaupo si Miguel sa malaki niyang upuan. Masaya. Sa isip niya, perpekto ang buhay. Malapit nang ma-turnover ang kondo ni Chloe. Nakuha na ang bayad para sa proyekto. At si Sofia, nasa bahay pa rin at walang alam. Sir Miguel, sabi ng sekretarya niya sa intercom. May bisita po mula sa Montenegro Group. Urgent daw. Ngumiti si Miguel. Malamang, hihingi lang ng pirma. Papasukin mo, pero ang pumasok ay hindi ang inaasahan niya. Pumasok ang 5 lalaking nakasuit. Dala-dala ang mga laptop. Sa harap nila ay isang lalaking may edad na. Si Mr. Wirawan, ang head ng internal audit ng Montenegro Group. Kilala bilang ang aso ng impyerno. Hindi siya bumababa. Maliban, kung may malaking problema, kinabahan si Miguel. Mr. Wirawan, napadalaw po kayo? Hindi tinanggap ni Mr. Wirawan ang kamay ni Miguel. Umupo siya at inilapag ang isang sulat. Nandito kami para sa isang full forensic audit. Utos ng board ng Montenegro Group. Simula ngayon, lahat ng access mo sa finances at server ng kumpanya ay frozen. Forensic audit? Nagbibiro po ba kayo? Tawa ni Miguel. Laging malinis ang report ko. Alam yan ng biyenan ko. Si Mr. Hernando po ang pumirma sa sulat na ito, sabi ni Mr. Wirawan. Nanlaki ang mata ni Miguel. Imposible. Sige lang po. Pero nasa Switzerland si Mr. Hernando. Hindi niyo siya makakausap. Sinubukan ni Miguel tawagan ng biyenan. Walang sumasagot. Pinagpawisan siya. May report kami tungkol sa markup ng bakal sa Mindanao at peking supplier sa renovation ng warehouse. Aabot sa 20 million ang nawawala, sabi ni Mr. Wirawan. Namutla si Miguel. Paano nila nalaman? Naalala niya ang usapan sa taxi. Imposible. Walang kinalaman doon yung driver na yun. Paninira lang po yan, sabi ni Miguel. Itabi niyo na po ang paliwanag ninyo para sa korte. Ngayon, ibigay niyo ang laptop, cellphone, at susi ng vault ninyo.
Kinuha ng dalawang lalaki ang laptop ni Miguel. Gusto niyang lumaban pero wala siyang magawa. Isa pa po, Sir Miguel. Sabi ni Mr. Wirawan bago umalis. Block na rin po ang corporate credit card ninyo. Napasalampak si Miguel sa upuan. Pakiramdam niya, para siyang daga na nakakita ng agila. Gabi, sinubukan ni Miguel na kalimutan ang nangyari. Kinumbinsi niya ang sarili na pananakot lang yun. Nagplano pa rin siyang mag-dinner. Kasama si Chloe sa isang mamahaling Japanese restaurant. Napakaganda ni Chloe, pero wala siyang alam sa audit. Migs, ba't ang tahimik mo? Tanong ni Chloe. Hindi masarap? Masarap. Iniisip ko lang ang trabaho, sabi ni Miguel. Trabaho na naman. Teka, yung kondo. Bukas na talaga. Di ba? Excited na. Yung mga kaibigan ko sa housewarming party, nang marinig ang salitang kondo. Kinabahan si Miguel. Ang perang ginamit niya doon ay konektado sa kumpanya. Kung na-block ang access niya sa kumpanya, malamang pati ang personal accounts niya binabantayan na. Pagkatapos kumain, dumating ang bill, 25,000. Kinuha ni Miguel ang platinum card niya. Bumalik ang waiter. Sorry po, sir. Decline po ang card. Ano? Baka sira yung machine ninyo. Eto, subukan mo to. Inabot niya ang isa pang card. Bumalik ulit ang waiter. Sorry po, sir. Block din po. Pinagpawisan si Miguel. Nahihiya ako, Migs. Pinagtitinginan tayo. Bulong ni Chloe. Wala siyang cash. Sinubukan niya ang debit card. Sorry po, sir. Insufficient funds. Parang masusunog ang mukha ni Miguel sa hiya. Ano ba naman yan, Migs? Galit na sabi ni Chloe. Kinuha niya ang bill at siya na ang nagbayad gamit ang sarili niyang card. Bayaran mo to bukas, ha? Nakakahiya ka. Habang pauwi, hindi siya pinapansin ni Chloe. Pagdating sa bahay, umaasa siyang tulog na si Sofia. Pero gising pa ito, naghahanda ng pagkain. Migs, buti nakauwi ka na, sabi ni Sofia. Nakangiti. Nagluto ako ng paborito mong sinigang. Kumain na ako, sabi ni Miguel. Lumapit si Sofia, may dalang tubig. Uminom ka muna, Migs. Namumutla ka. Parang takot. Hindi ako takot. Pagod lang ako. Migs, tumawag si Papa kanina galing Switzerland, sabi ni Sofia. Nanigas si Miguel. Anong sabi niya? Nangumusta lang. Tapos tinanong niya. Sof, yung asawa mo ba? Mahilig sa bakal ngayon? Narinig ko kasi, yung bakal daw sa tulay sa Mindanao, kayang baliin ng kamay. Nagbibiro lang si Papa. No. Migs? Nanginig si Miguel. Hindi iyon biro. Banta iyon. Alam na nila, kalokohan yan ng matanda. Huwag mong pakinggan, sabi ni Miguel. Tapos, may dumating na package kanina, Migs, sabi pa ni Sofia. Isang mamahaling kumot, Hermes, pero ang nakasulat sa card. Para kay Chloe. Para masarap ang tulog sa bagong kondo. Mali yata ang delivery, no? Dito ang address. Pero Chloe ang pangalan. Tumayo si Miguel. Ah, oo. Kliyente yun. Mali lang ng address. Yung sekretarya ko. Saan na yung package? Pinabalik ko na sa courier, Migs. Sabi ko, walang Chloe dito. Ang nakatira dito, si Sofia. Ang legal na asawa ni Mr. Miguel Pramudia. Kalmadong sagot ni Sofia. Tinitigan niya si Miguel. Sa isang iglap, pakiramdam ni Miguel, hubad na hubad siya. Pero ngumiti ulit si Sofia. Yung ngiti ng isang walang alam na asawa. Sige na, Migs. Maligo ka na. Manunood pa ako ng teleserye. Maganda yung episode ngayon. Asawang manloloko. Naipit sa pinto ng mamahaling kotse. Tumakbo si Miguel papuntang banyo. Alam niya, imposible. Pero kung alam niya, bakit hindi siya nagagalit? Ang hindi katiyakang ito, ang unti-unting pumapatay kay Miguel. Kinabukasan, naghihintay si Chloe sa isang cafe. Pero ang dumating ay hindi si Miguel, kundi si Leo. Sino ka? Tanong ni Chloe. Si Mr. Miguel ay busy, ini-interrogate ng audit team.
Ako si Leo, abogado ng pamilya Montenegro. Namutla si Chloe. Inilapag ni Leo ang isang tablet na nagpapakita ng bank statement ni Chloe ang mga perang pumasok mula kay Miguel. Ito ay money laundering. Ang parusa, hanggang 20 taon sa kulungan, sabi ni Leo. Napaiyak si Chloe. Hindi ko po alam, sabi niya. Bonus daw yun, pero ang kliyente ko, si Mrs. Sofia, ay mabait, sabi ni Leo. Ipinakita niya ang isang dokumento. Kung magiging state witness ka, isasauli ang kondo, at ibibigay lahat ng ebidensya. Ituturing ka naming biktima. Makakalaya ka. Tumingin si Chloe sa dokumento. Sa ganitong sitwasyon, hindi siya maililigtas ng pag-ibig. Patay na si Miguel. Bakit pa siya sasama sa paglubog nito? Pumirma siya. Isa pa, sabi ni Leo. I-block mo ang numero ni Miguel. At kapag tumawag siya gamit ang ibang numero, i-record mo ang pag-iyak niya at isend sa akin. 2 araw pagkatapos noon, umuwi si Miguel sa bahay. Plano niyang humingi ng tawad kay Sofia. Manipulahin ito ulit, pero pagdating niya, nakita niyang may isang malaking truck sa labas. Hinihila palabas ang mga gamit niya ang sofa. Mga painting. Home theater. May mga sticker sa bahay. For auction. Anong ibig sabihin nito? Sigaw niya. Pinatutupad lang po namin ang utos ng korte. Dahil sa hindi ninyo pagbabayad ng utang sa PT Montenegro Investama. Sabi ng isang lalaki. Utang? Wala akong utang sa kanila. Nakalimutan mo na ba? Boses iyon ni Sofia. Nakaupo siya sa terrace. Umiinom ng tsaa. Nakasuot siya ng isang eleganteng puting damit. Wala na ang duster. Wala na ang mukha ng isang tangang asawa. Hawak niya ang prenuptial agreement nila. Sinasabi dito, kung ang asawang lalaki ay mapatunayang gumawa ng krimen na nakasama sa asawang babae o sa pamilya nito, lahat ng ari-arian na nakuha sa loob ng kasal ay kukumpiskahin bilang bayad danyos. Naalala ni Miguel na pumirma siya doon nang hindi binabasa. Sof, mahal, hindi to totoo. Asawa mo ako, ngumiti si Sofia. Asawa? Yung nagsabing boring ang asawa niya at mukhang probinsyana sa loob ng taxi 3 araw na ang nakalipas? Nanigas si Miguel. Taxi. Ang taxi. Naalala niya ang babaeng driver. Ikaw. Ikaw yung driver? Lumapit si Sofia. Surprise, Migs. Kumusta ang pakiramdam na sumakay sa taxi na minamaneho ng taong nilalait mo? Mainit ba dahil mahina ang aircon? O nanlalamig ka na ngayon? Napaluhod si Miguel. Patawarin mo ako, Sof. Biro lang yun. Mahal ang presyo ng biro mo, Migs. Nagbiro ka gamit ang tulay, ang pera ni Papa, at ang puso ko. Ngayon, lumayas ka. Yang suot mo na lang ang sayo. Iwanan mo ang cellphone, wallet, at relo mo. Pera ko ang bumili niyan. Saan ako titira? Tanungin mo si Chloe. Ay, oo nga pala. Kakasubmit lang niya ng lahat ng ebidensya laban sa'yo sa abogado ni Papa. Hindi niya sasagutin ang tawag mo. Gumuho ang mundo ni Miguel. Guardia, ilabas niyo yan. Utos ni Sofia. Kinaladkad ng mga guwardiya si Miguel palabas ng gate. Sumara ang gate. Naiwan si Miguel sa labas. Walang pera, walang trabaho, walang minamahal, at walang dignidad. Pumunta si Miguel sa Larasati Tower sa Makati. Ang plano niya, kausapin ang biyenan niya, si Hernando Montenegro. Sigurado siyang hindi alam ng matanda ang ginagawa ni Sofia. Gagamitin niya iyon para makakuha ng pera. Gusto kong makausap si Mr. Hernando, sabi niya sa receptionist. Biglang dumating si Leo. Nasa Switzerland si Mr. Hernando, pero gustong makipag-usap sa iyo ng CEO ng Montenegro Group. Naghihintay na siya. Ngumiti si Miguel. Sino kaya ang bagong CEO? Sigurado siyang maiintindihan siya nito. Sumakay siya sa elevator papunta sa pinakamataas na palapag. Pagbukas ng pinto, nakita niya ang isang malawak na opisina. May isang upuan na nakatalikod sa kanila. Mr. CEO, sabi ni Miguel. Gusto ko lang i-report ang ginagawa ng anak ni Mr. Hernando. Dahan-dahang umikot ang upuan.
Natigilan si Miguel. Nakaupo doon si Sofia Larasati. Hindi ang Sofia na nakaduster, kundi si Sofia ang reyna. Nakasuot ng puting power suit. Perpekto ang ayos. "Welcome to my office, ex-husband," sabi ni Sofia. "Ikaw, anong ginagawa mo dyan?" Inihagis ni Sofia ang isang folder sa mesa. "Nag-retire na si Papa last month, Migs. Ako na ang bagong CEO ng Montenegro Group simula noong February 1. Eksakto noong busy ka sa pag-book ng kondo para sa kabit mo. Akala mo ba, nanonood lang ako ng TV sa bahay? Lahat ng desisyon ng kumpanya nitong huling 3 taon. Kasama na ang pagpondo sa kumpanya mo. May pirma ko." Napahawak si Miguel sa upuan. Ang babaeng minamaliit niya. Ang nagpapakain pala sa kanya. "Ako ang nagbigay sa'yo ng lahat ng proyekto, Migs," sabi ni Sofia. "Binigyan kita ng pagkakataon. Pero sinayang mo. Kinuha mo ang pera. At nilait mo pa ang taong nagbigay sa'yo ng buhay." Lumapit si Leo at ipinakita sa projector ang lahat ng ebidensya. Ang pera, ang mga transfer, ang mga chat. Pati ang video ni Chloe na umiiyak sa police station. "Si Bagas po ang may pakana ng lahat. Biktima lang po ako," sabi ni Chloe sa video. Naging state witness na si Chloe. Paliwanag ni Sofia. "Siya, ligtas. Ikaw, tapos na, ang sama mo." "Sof," sabi ni Miguel. "Ako pa ang masama? Alalahanin mo ang sinabi mo sa taxi. Hindi ako ang sumira sa'yo, Migs. Sinira mo ang sarili mo. Binabawi ko lang ang mga pinahiram ko sa'yo, kotse, bahay, posisyon, pera. Lahat yan, pag-aari ng Montenegro. At hindi ka na parte ng Montenegro." Pinindot ni Sofia ang intercom. "Security, ihatid nyo ang bisitang ito palabas. At idikit nyo ang litrato niya sa lahat ng guardhouse. Bawal na siyang pumasok sa alinmang property ng Montenegro Group." Kinaladkad palabas si Miguel. 1 buwan. Pagkatapos noon, sa korte. Puno ng media. Si Bagas. Mag-isa lang. Si Sofia. Kasama ang mga dekalibreng abogado. Ipinakita sa korte ang video mula sa taxi. Ang boses ni Miguel, na nilalait si Sofia, ay umalingaw-ngaw sa buong kwarto. Nahiya si Miguel. Yumuko na lang. Mabilis na nagdesisyon ang hukom. Pinawalang bisa ang kasal. Inutos na bayaran ni Miguel ang danyos at lisanin ang bahay. Paglabas, dinumog ng media si Sofia. "Isa lang ang masasabi ko sa lahat ng babae dyan," sabi niya. "Huwag kayong matakot maging independent. At sa mga asawang lalaki, mag-ingat kayo sa sinasabi ninyo sa loob ng taxi. Hindi ninyo alam kung sino ang nagmamaneho." Naging viral ang sinabi niya. 3 buwan pagkatapos, nagbago ang buhay ni Miguel. Mula sa malaking kama. Ngayon ay sa isang manipis na kutsun na lang siya natutulog sa isang maliit na kwarto sa gilid ng Maynila. Naubos ang pera niya sa pagbabayad ng danyos. Ibinenta niya lahat ng gamit niya. Isang gabi, umuulan. Tumatagas ang bubong ng kwarto niya. Gutom siya, pero 50 pesos na lang ang pera niya. Ipinambili niya ito ng load para mag-apply ng trabaho. Pero lahat ng kumpanya, nireject siya. Ang pangalan niya, nasa blacklist na. Tinawagan niya ang mga kaibigan niya. Lahat sila, iniiwasan siya. Napilitan siyang lumabas para kumain sa isang karinderya. Umorder siya ng kanin at 2 pirasong pritong isda. Habang kumakain, napanood niya sa TV ang balita. Si Sofia Montenegro, ang bagong CEO, ay nagdala sa Montenegro Group sa pinakamataas nitong kita. Nandoon siya sa TV, maganda at matagumpay. Pinapasinayaan ang tulay na kinurakot niya noon. Ang kanin sa bibig ni Miguel ay parang buhangin. Nakita niya ang refleksyon niya sa salamin. Payat, maitim, mukhang pagod. Umiyak siya sa ilalim ng isang footbridge. Mag-isa sa malupit na syudad. 1 taon pagkatapos, sa isang mamahaling Mercedes-Benz. Nakaupo si Sofia. Binabasa ang mga report sa tablet niya. Huminto ang sasakyan sa traffic light. Sa tabi nila, isang luma at yuping sasakyan. Bukas ang bintana dahil sira ang aircon. Ang driver, isang lalaking payat na nakauniforme ng ride-hailing app,
ay kumakain ng tinapay. Si Miguel iyon. Napatingin si Miguel sa kanan. Nakita niya si Sofia sa loob ng mamahaling kotse. Nagtama ang kanilang mga mata. Itinaas ni Miguel ang kamay. Akmang babati. Pero ang tingin ni Sofia, blanko. Walang galit. Walang awa. Parang tumitingin lang siya sa isang poste. Ibinalik niya ang tingin sa tablet. Na para bang hindi niya nakita si Miguel. Hindi na mahalaga si Miguel sa buhay niya. Nag-green ang ilaw. Umandar ang kotse ni Sofia. Iniwan si Miguel na tulala. Napatay pa ang makina ng sasakyan niya. At binusinahan siya ng mga nasa likod. Umusad ka. Huwag kang tumunganga. Sigaw ng isang driver. Pinaandar ulit ni Miguel ang sasakyan. Nanginginig. Sa rearview mirror, papalayo ng papalayo ang kotse ni Sofia. Hanggang sa mawala ito. Dala nito ang lahat ng pagsisisi na habang buhay na babagabag kay Miguel. Na minsan, mayroon siyang reyna. Pero mas pinili niyang maging isang ordinaryong tao sa kalsada. Maraming salamat sa pakikinig sa kwento ko. Gusto kong malaman kung saan ka nakikinig mula. Kaya't mag-iwan ka ng komento sa ibaba at magbahagi tayo ng ating mga saloobin. Kung nagustuhan mo ang paglalakbay na ito, mangyaring mag-subscribe sa Tales of Liza channel. I-like ang video na ito at pindutin ang hype button para marinig ang kwentong ito ng mas maraming tao.